Sa punto ito, makakausap po natin si Attorney Stephen David, ang abogado ni Janet Lim Napoles. Attorney David, magandang hapon po. Ay, magandang hapon sa iyo, Susan. Good afternoon. Okay, so ang inyo pong motion ay manatili pa po sa Ospital ng Makati itong si Janet Lim Napoles. Yun ang final namin. Pero kasi kanina nagulat ka kami dahil niresolve na pala ni Judge John. Akala ko kasi ang pagkakaintindi ko sa May 23 pa ilalabas yun. Pero kasi 'di ba yung sinasabi parang ang utos ho nung korte parang on or before May 23 ay dapat madala na sa Fort Santo Domingo itong si Janet Lim Napoles. Tama ho ba, attorney? Parang gano'n, pero hindi ko masyado na kasi hindi ko pa nakukuha yung transcript. Parang gano'n nga ang sinabi ni Judge. Okay. Attorney, ito lang po yung sinasabi na parang doon sa motion, gusto na manatili pa ni Janet dyan ni Mrs. Napoles dyan po sa Ospital ng Makati dahil para matapos niya yung kanyang affidavit dahil mas magiging conducive. Ano ba yung magiging pagkakaiba ng sitwasyon dyan sa Ospital ng Makati doon sa Fort Santo Domingo doon sa kaugnay ho ng kanyang ginagawa o tinatapos na affidavit? Kasi Susan, napakahaba nito affidavit na to So ilang araw na rin namin ginagawa to. Doon sa Fort Santo Domingo, una-una, wala naman siyang computer doon, di ba? Wala siyang facilities na yung pwede mag-encode, pwede mag-type para sa kanya. Kasi limitado ang visiting hour doon from 1 o'clock to 4:30 lang. So after 4:30, kailangan pack up na lahat ng mga staff ng mga tao ng hindi naman pwedeng mag-extend, di ba? Hanggang 4:30 lang. So unlike dito sa hospital, usually 3 a.m. na kami umuwi dito. At least mahaba-haba yung oras. Saka siyempre, malamig doon kasi napakainit kasi ngayon, lalo na yung summer ngayon Napakainit doon. Plus, wala tayong yung mga computer, mga office equipments. Kasi dito, kahit pa paano, nakakagamit tayo. Ayun, kaya sinasabi ko mas mahirap. Hindi ba kasi po pwede, Hello? Yes, attorney. Yes, attorney po. Hindi po pwede maglagay na lang halimbawa ng computer doon kasi uso naman ho ngayon yung mga laptop, ganyan, maglalagay ho ng mga portable printer para ho talagang magawa. At kanina, nabasa ko, parang sabi pa yata ni Judge, maglagay na lang ng mga mas maraming electric fan para maibsan yung matinding init doon sa Fort Santo Domingo kung isa sa mga dinatayin po ito ni Mrs. Napoles. Nakita niyo na ba yung situation doon sa Fort Santo Domingo? Kasi hindi conducive talaga. Una-una napakainit. Tsaka kubo lang yun yung kubo lang. Yung andong kubo lang, ang init-init doon. Pero siyempre, commitment natin sa Filipino people. Tatapusin naman natin yan. Hindi naman porque inalis tayo sa Hospital ng Makati, iwanan na lang yan. Tatapusin ko kasi sinasabi ko lang, humingi lang kasi kami kanina ng konti consideration kay Judge. Na sana matapos man lang, di ba? Konti panahon na para matapos. Kung sakali po, Attorney David, gaano katagal po ang kakailanganin pa ni Mrs. Napoles para manatili sa OSMAC para tapusan yung kanyang extended affidavit? Napakadami kasi ng mga nakikitang mga participation ng mga tao, So kailangan yun, gawan lahat ng isa-isang isa-isang paliwanag kung bakit isinasama natin. Kasi hindi naman pwede na naisipan mo, ilagay mo sa list, di ba? Unfair naman doon sa tao, di ba? So kailangan kung ilagay mo sa list, matatayuan mo yun, di ba? Mapapaliwanag mo ng dokumento. Yun ang inaano namin. Kasi sa ngayon, may mga sa dami ng dokumento na nire-review, may mga nakikita pa sila ng mga pangalan na kailangan isama, di ba? So yung time, sandali na lang yung time na yan baka wala na 1 week yan So doon sa inilagay niyong motion, nakalagay ho ba doon? Parang bigyan pa siya ng gaano katagal pa? Di wala kasi yung motion na yan is for extension ng kanyang hospitalization. Kasi una-una, kaya namin pinail yun dahil sabi nga naman ng mga doktor, kailangan pa siyang examinin at least once a week, di ba? For the next 1 month, di ba? Imagine mo naman kung every week dadalhin siya dito sa hospital, laki-laki ng gastos doon. Magkano sinasabi ng PNP na ginagastos kada biyahe sa kanya.
ilang beses din yon, di ba? Kaya inaan namin for practical consideration, mas maganda sana kung dito dahil nandito na. At saka mamomonitor. Sabi ng doktor niya, para ma-prevent yung mga complications dahil sa middle-aged woman, more prone sila sa mga sa mga infection. Saka wala kasing running water Opo, dun di ba? Okay, Attorney David. Hello? David, meron mo ba kayong timetable para ma-submit yung extended affidavit ni Mrs. Napoles? Actually, table namin last week. So, kaso nga sa dami nitong mga nakikita. So, pinakamatagal na yung next week. Hanggang next week, huling linggo ng Mayo. Sana, Mhm. Okay, maraming salamat po, Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mrs. Janet Lim Napoles. Okay.